Noong taong 2001, nung makuha nitong si Manny Pacquiao ang WBC International Super Bantamweight title belt sa kamay nitong undefeated Australian boxer na si Ned Alasin, ay agad pong nagtungo itong si Pacquiao sa bansang Amerika para sa gayon ay maghanap ng mga promoter at trainer na mag-aalaga sa kanya. Halos po libutin itong si Pacquiao ang mga boxing gym sa Amerika para sa gayon ay makahanap ng bahay na pasisilungan. Pero wala maski isang trainer ang sumuot ng mitts para subukan ang mga kamao nitong si Pacquiao. There was just no interest in him. We visit a different gym and train every day. Had a difficult time finding a promoter who was willing to risk an investment in Manny Pacquiao. And I remember Manny went from one gym in San Francisco to another looking for a home where a trainer could spend some time with him. Nobody wanted to touch him. Dahil sa panahon po kasing ito ay nakatuon ang atensyon ng lahat ng mga veteranong trainer sa malalaki at mga dekalibreng boksingero. At hindi po sila basta-basta tumatanggap ng mga sasanaying boksingero, lalo na kung ito ay wala pa sa welterweight division. Dahil sa ang division po kasing ito ay ang tinatawag noon na money division, na kung saan lang naman nagaganap ang mga malalaking laban sa boxing. Kaya naman po hindi tinanggap nitong si Teddy Atlas na isang veteranong trainer ang isang Manny Pacquiao na noon po ay nasa 122 pound super bantamweight division pa lamang, na kung saan ay sinabi nga po nitong si Atlas na wala ko nung sisikat na Pinoy sa palakasang ito dahil sa halos nasa mababang division po kasi ang mga Pinoy na ating mga kababayan. Pero hindi po sumuko itong si Pacquiao hanggang sa napadpad siya sa lugar nitong si Coach Freddie Roach. Nakita po nitong si Coach Freddie Roach sa mga mata nitong si Pacquiao ang matinding determinasyon na mabago ang kanyang nakagis ng buhay. Kaya naman sinubukan nitong si Freddie Roach ang lakas ni Pacquiao at sa unang round pa lamang mga idol ng kanilang sagupaan ay nakita na agad nitong si Roach na isang espesyal na boksingero ang napadpad sa kanyang lugar. Bang, bang, bang. Just like a gun firing off. I never saw that in my life. You know, that first round really told me something. I mean, already the first round? First round, because I never saw somebody with so much explosion on a punch. I knew he was special. Boksingerong uukit ng kasaysayan sa mundo ng boxing, na kung saan po sumampal sa mga veteranong trainer na tumanggi noon kay Pacquiao na siya pala ang isa sa mga boksingerong gagawa ng kasaysayan na kailanman ay hindi na mabubura sa talaan ng boxing. Kaya naman po ihahain ko po sa inyo ang dalawa sa mga pinakamabigat na laban nitong si Pacquiao nung nakaharap po nito si Ricky the Hitman Hatton at Antonio El Tornado Margarito. Sa unang round pa lamang ng laban mga idol ay umaapaw ang kumpiyansa nitong si Ricky Hatton na kaya niyang dominahin sa laban nitong si Pacquiao. Kaya naman parang walang game plan nilatag itong si Hatton na basta-basta na lamang agad pumapasok sa depensa nitong si Pacquiao na kanyang pinakamaling ginawa sa kanyang talambuhay dahil sa mas madali na po kasi na ipapasok nitong si Pacquiao ang kanyang mga counter na babago sa laban. Isunod naman natin itong laban ni Manny Pacquiao sa mas malaking boksingerong si Antonio Margarito. Kumpiyansa itong si Margarito na kaya niya ang lakas nitong si Pacquiao. At dahil sa lamang sa lahat ng bintay itong si Margarito sa lakas sa tangkad at sukat ng mga braso,
ay kaya naman hindi nito masyadong hinanda ang kanyang sarili sa maaari niyang sapitin sa laban. Walang mahinang suntok na ginawa ang isang Manny Pacquiao sa laban na kung saan ay gusto nitong ipakita sa kanya mas malaking kalaban na hindi lamang ang lakas ang magiging batayan para sa ikapapanalo ng isang manlalaban. Ito'y dahil sa kahit mas maliit na fighter itong si Pacquiao ay kaya niyang dominahin ang kalaban gamit ang matinding bilis ng mga suntok at side-to-side movement para sa gayon ay makalabas-pasok sa depensa ng kanyang kalaban. Ito ang laban na kung saan ay naging isang ganap na 8th Division World Champion itong si Manny Pacquiao, na kung saan ay pinatunayan nito na kahit maliit na boksingero ang Pinoy ay kaya pa ring maging isang ganap na global superstar ng boxing.